Nakatakda ng isa lang bukas sa clarificatory hearing ng Kamara para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nakuha nilang kopya ng SAL ay ng bise mula 2022 hanggang 2024. Nakatutok si Earl Tobias. Natanggap na ng House Justice Panel mula sa Ombudsman ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa mga taong 2022, 2023 at 2024. Nabigyan na rin ng sabpina ng Justice Committee si dating Senador Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council para naman ipresenta ang hawak nilang mga dokumento patungkol sa aligasyon ng maanumalyang yaman ng Vice Presidente. Habang naisumiti na rin ng Securities and Exchange Commission o SEC ang records ng ilang korporasyong iniuugnay sa Vice Presidente. Lahat yan isasalang bukas sa pangalawang clarificatory hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Titignan kung magtutugma ang mga dokumentong ito sa idineklarang yaman ng Vice sa kanyang SALN. We are expecting po na magkakaroon po ng reporting relating to yung po nga massive inflows and outflows po mula po doon sa mga bank accounts nung pong mag-asawang Duterte Carp. Pangalawa, syempre si Senator Trillanes, yung pong context nung pong bank records ng Duterte family kasi siya naman po yung initially nagsabi na meron pong mga joint and interrelated accounts yung pong dating Pangulo at yung kanya pong mga anak. Sa April 29, target ng Justice Panel na mapagbotohan na sa komite kung may probable cause nga ba ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kasabay niya na ang target ding pag-akyat nito sa plenaryo pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa Mayo. Umaasa naman si House Justice Panel Chairperson Jinky Luistro na hindi na mapupurnada ulit ang impeachment trial ng Vice Presidente pag naiakyat na ito sa Senado. It seems to us that they are ready to receive the same. Mukha kasing ang naririnig ko kay Senate President Tito Soto ay forthwith talaga. He will be acting forthwith on the transmittal of the impeachment complaint. So that's at least the what I perceive dun sa nagiging gesture ng leadership ng Senate, which for us is positive. Kung matatandaan, nauna na ring sinabi ng Kamara na magpapatuloy silang gampanan ang kanilang mandatong iproseso ang impeachment complaint bilang wala namang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyon ng kampo ng Vice Presidente laban sa kinaharap niyang impeachment complaints. Earl Tobias, IBC News.